Mapapakinggan nyo ang isang liham na nagmula sa ating letter sender. Dito lang sa DJ Hugotera. Sisimulan na natin ang kwento. Dear DJ Hugotera, magandang tanghali po sa inyo. At ganoon din po sa inyong mga tagapakinig at mga manonood. Isa ko sa mga avid fans po ng inyong segment na Dear DJ Hugotera. Gusto ko lang po ibahagi ang aking buhay pag-ibig. Itago niyo po ako sa pangalang Moira. DJ Hugotera, hindi naman po ako maganda at sexy. Sadyang lapitin lang talaga ako ng boys. Char! Sa edad na 21 years old, ako na magtrabaho sa isang factory sa FCI po yun. Nissan Cup Noodles, na di ko po akalain na dito ko makikilala ang aking dream mine. Dito nga nagsimula ang aming love story. Iisang barangay lang po kami. Nakilala ko po siya dahil ng aking pinsan at kaibigan ko. Pinakilala nila ako sa dream man ko na itago po natin sa pangalang Aaron. Insan, halika rito. May ipapakilala ko sa'yo. Nagtatrabaho din sa pinagtatrabahuhan natin. Teka Insan, bakit naman ako? Ang dami naman diyang magandang babae ah. Yun na lang ipakilala mo. Ikaw nga ang gusto niya makilala eh. Teka, tatawagan ko muna ha. Aaron! Aaron! Halika nga rito. Uy, bakit? May ipapakilala ka ba sa akin? Nasaan? Siya ba yun? Aaron, si Moira. Moira, insan. Si Aaron oh. Siya. May iwan ko na kayo dyan ha. At ako'y may gagawin pa. Hi Moira. Hello? Sa FCI ka din nagtatrabaho? Bakit di kita napapansin doon? Oo, June. Actually, lagi kitang nakikita. Di ka nga lang namamansin. Gusto sana kitang batiin kaso kapag nadadaanan mo ako, wala lang. Wala lang. Suplada mo nga eh. Lo, di naman ako suplada. Siya sige. Kapag nakikita kita sa trabaho, ay babatiin na kita. Nice to meet you, Aaron. DJ Hugotera. Panimula nun, naging close na kami ni Aaron. At unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Mahirap nga lang umamin at di pa siya nagsasabi sa akin. Isang araw, habang ako'y inihahatid niya, ay ako ay nagulat sa sinabi niya. Moira, matagal na kitang kilala. Noon pa, na di mo ako pinapansin. Buti nga, kakilala ko si Criselda na iyong pinsan. Matagal na kitang gusto. Ngayon lang ako nakapaglakas ng loob na magsabi sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Oo naman. Pwede kang manligaw. Sabi mo yan ha? Liligawan kita. Oo naman. DJ Hugotera, hindi ko na pinatagal ang panliligaw sa akin ni Aaron dahil ako ay may nararamdaman na din sa kanya. Ay sinagot ko na rin siya nung ako
ay ihahatid niyang pauwi sa bahay. Aaron, may sasabihin ako sa'yo. Sinasagot na nga pala kita. Ano? Anong sabi mo? Di kita narinig. Sabi ko, sinasagot na kita. Tayo na. Mahal na kita. Kasintahan mo na ako. Yes. I love you. Ikaw lang. Ang saya ko nung mga araw na to. I love you, Moira. I love you too, Aaron. Mwah! DJ Hugotera, dahil sa tagal na namin magkasintahan, ay nagsimula kaming magsama o mag-live-in noong December 2003. At masaya naman po kami sa naging pagsasama namin ni Aaron. Matagal-tagal pa din nung ako ay mabuntis. Humiling pa ako sa Panginoon at lagi akong nagdadasal na sana magkaroon kami ng anak ni Aaron. Di nagtagal ay nabuntis po ako. Labis po ang kasiyahan namin nung malaman naming buntis ako sa aming panganay na anak. Wow! Ano ba yan? Nahihilo ako, mahal. Nahihilo ako. Feeling ko masusuka na ako. Mahal, nagkarigla ka na ba? Hindi pa, mahal eh. Mahal, buntis ako. Talaga, mahal? Di ka? Pa-check up kita. DJ Hugotera, napagpasyahan nga namin na pumunta sa doktor para ipa-check up ako. At tama nga, nagdadalang tao ako. Mahal, narinig mo ang sabi ng doktor? Buntis daw ako. Yes, mahal. Narinig ko. Nakakatuwa, mahal. Hayaan mo. Iingatan kita at magsusumikap ako para lang sa inyo. Thank you, mahal, sa pagtitiwala mo. DJ Hugotera, masayang masaya kami ni Aaron at di ako naghangad ng kasal. Okay na ako sa live-in lang. 2005 nung isinilang ko ang aming panganay na anak. Masayang masaya kami. Lumipas ang mga buwan. Nararamdaman ko na may kakaiba sa kanya. Natuto siyang magbisyo. Kaya naman, nagalit ako. At di ko naiwasan na mag-iskandalo. Kaya, nasaktan niya ako. Asan kaya si Mahal? Teka, nasa inuman na naman. Mapuntahan nga. Mahal. Mahal. Pwede bang tara na umuwi? Please. Masama lang kasi yung pakaramdam ko. Mahal, kakasiyahan pa kami eh. Mahal, alin bang unahin mo? Kami? O yung mga kainuman mo? Oo, pre. Samahan mo muna si Myra. Pre. Samahan mo muna si Mayra. Oo, sige na pre. Mauna na ako sa inyo.
Pakiramdam ko, nagbago ka na. Teka. Anong amoy mo? May sigarilyo ka? Amoy alak ka na nga, mahal. Tapos amoy sigarilyo ka pa rin. Ang dami na nating gastusin dito sa bahay. Natuto ka pang maganyan. Mahal, minsan lang naman eh. Di ko pa naman kayo pinababayaan. Mahal naman, mamimihasa ka na ng ganyan. Tapos, di mo na yan mapipigilan. Ay, nako. Pwede ba? Tumahimik ka? Naririndi ako sa'yo. Eto. Pag di ka pa tumigil sa kagaganyan, alam mo, ginagawa ko naman eh. Ginagampanan ko naman ang mga tungkulin ko sa inyo. Pero, sana naman di mo naman ako pagbawalan sa mga ganito ko. Minsan lang eh. Di ka pa makapayag. Aray! Mahal! Ang sakit ah! Bakit mo ako sinampal? Ang ingay mo kasi. DJ Hugotera, naging okay naman kami ulit. Kasi inamon niya din ako. Kinabukasan, naging maayos naman ulit kami. At naging maayos ang kanyang trabaho. At ako naman, hands-on na nanay sa aming anak. Lumipas ang 2 taon at ako ay muling nabuntis sa pangalawa naming anak. Masaya ako kasi may isang babae na ako, yung panganay ko at yung pangalawa ay lalaki. Kaya naman, nag-focus ako sa pamilya ko. Masaya kami lagi kahit na may mga problema kami na pinagdadaanan. Habang lumalaki ang mga anak namin, naisipan niya na mag-abroad pa Korea, pero di siya pinalad. So, nagstay siya sa Pinas. Lumalaki na ang gastos namin sa araw-araw kasi 4 na kami. May limit naming pinag-aawayan ay dahil sa lagi niyang paghingi ng tulong sa kanyang nanay. Doon siya umaasa at hindi maghanap ng trabaho. Kapag naman nakakita ay a-absent din minsan kaagad. Pero nag-taste pa rin ako, DJ Hugotera, dahil mahal ko siya. Mahal, lagi na lang ba tayong ganito? Kahit ano. Mahal, hindi ka ba maghahanap ng trabaho? Na kahit ano, wala tayong ipapakain kina baby. Maghanap ka naman ng matinong trabaho. Alam nga naman na lagi kang aasa kina nanay. Pinipilit ko naman ah. Pinipilit ko naman maghanap. Subalit, alam mo naman na mahirap. Kahit na, mahal, pumilit ka pa rin. Isipin mo ang mga anak natin. Wala tayong maipakain ah. Tutulong ako, mahal. Magtulungan tayo. Lumipas ang panahon, DJ Hugotera. Nag 2 years na ulit at nabuntis na ako ulit sa pangatlo. Doon, wala talaga siyang trabaho. Kaya ang ginawa ko, nagtinda-tinda na rin ako. Nakakaiyak. Kahit bagong kapapanganak ko pa lang, ay ako ay nagtitinda-tinda na para magkaroon kami ng panggastos sa bahay. At siya ang naiiwan sa bahay para mag-alaga ng mga bata. At ako ang nagpapakakuba para lang may pambili ng bigas. Ay, kakapagod. Hindi ko alam kung paano babadgetan ng pera. Nakakaiyak. Ito ba talaga ang padala sa akin? Ay,
Bukas, ano na naman ang kakainin namin? Ano na naman ang susunod? Makatulog na nga muna at makapagpahinga. Bukas ko na lang iisipin at kung saan ako kukuha. Ang hirap talaga maging mahirap. Ay, alam ko na. Makapangutang muna sa kapatid ko. Kahit magkano. Para lang may maipabaon sa mga anak ko. Ay, sige na nga. Makatulog na nga. Tawagan ko muna si Mahal. Nang tutulog muna ako. Mahal! Mahal! Tutulog muna ako ha. Pagod na kasi ako. I love you. Ikaw munang bahala sa ating mga anak. Oo, Mahal. Sige. Pahinga ka na. I love you. Ako nang bahala sa mga to. Tatapusin ko lang tong mga 2 p.m. Hala, tinanghali ako ng gising. Napapasok kaya ni Mahal yung 2 bata? Napadede na kaya si Bunso? Ay, matingnan nga muna bago ako maligo at pupunta sa kapatid ko. Mahal! Good morning! Kumusta na mga bata? Nakapasok na ba? Si Bunso, may gatas pa ba? Oo, Mahal. Nakapasok na. Inihatid ko na. Gatas sa Bunso. Wala na, Mahal eh. Sa ID na lang. Sige Mahal, gagawan ko ng paraan. Pupunta ako kay ate. Manghihiram muna ako ng pera para tayo ay may pambili ng bigas at pambili ng gatas ni baby. Ay, sa wakas. Nakarating din sa bahay ng kapatid ko. Ate? Ate? Nandito ka ba? Moira! Kapatid! Pasok ka. Tuloy! Payat mo na. Nakakain ka pa ba? Kamusta ang mga pamangkin ko? Halika. Tuloy ka nga dito. Ate, yun na nga. Lumapit ako dito. Nais ko munang manghiram kahit 3,000. Pampili lang namin ng bigas. Pambili ng gamit sa bahay. Di ko na kasi alam kung sinong lalapitan ko, ate. Utang muna ako. Pag nakaluwag-luwag, ibabalik ko kaagad. Oo. Sige. Pahihiramin kita. Pero, kumain ka na ba? Kumain ka muna bago ka umalis. Sige ate. Ate, maraming salamat ha. Naka ba naman, Moira? Siyempre, tayo-tayo lang din magtutulungan. DJ Hugotera, nanghiram nga muna ako ng pera kay ate para may pambili kami ng bigas. Lumipas ang taon, siguro dahil sa lagi kami nag-aaway, naisipan niyang mag-abroad ulit papuntang Guam. At dito, nagsimula ang matinding kalbaryo ng buhay ko. DJ Hugotera, mga 6 months na pag-a-apply, pinalad naman siyang makaalis at doon, umalwan ang buhay namin. Nagpapadala siya ng pera every month sa loob ng 1 year. Sa loob ng 1 year na pagpapadala niya, okay pa. Hindi ako nagreklamo kahit magkano ang ipadala sa amin. Noon, akala ko magiging masaya na ang buhay namin. Yun pala, hindi. Dahil mas matindi pa ang pagdadaanan kong pagsubok. DJ Hugotera, isang araw, nagulat na lang ako nang pagbintangan ako na nanlalalaki raw ako. Tumawag pa mismo kay Aaron ang biyanan ko para sabihin yon. Nagulat ako sa balitang yon. Panimula noon, lagi na lang akong inaaway ni Aaron
kapag tumatawag siya sa akin sa phone. Anak, teka lang. Bantayin mo muna si Bunso ha. Sasagutin ko lang tumatawag. Opo, Ma. Patutulugin ka na rin po. Sige anak. Teka, nasan ba yung cellphone ko? Di ko makita eh. Saan ko ba naipatong? Ay, eto masagot na nga. Hello, mahal. Kamusta ka dyan? Tao, ikaw ang kumusta dyan? Balita ko, nanlalalaki ka raw. Ha? Ako? Manlalalaki, mahal? Sa bahay nga lang ako, sa palengke, kapag mag-groceries. Doon lang ako lumalabas tapos pagbibintangan mo ako na nanlalalaki ako? Sabi ni Mama, may naghahati daw sa'yo dyan. Sa bahay at pinabubuhat ka pa ng mga pinamili mo. Siguro lalaki mo yun. Ganon. Dun ka ba naniniwala? Yun mismo. Mahal, driver. Hindi ko naman kayang buhatin yung mga pinamili ko, di ba? Mahal, tapos kasama ko pa si baby. Maniniwala ka kay nanay? Pwede ba, Mayra? Tigilan mo na ako sa mga palusot mo. Huwag mo akong tawaging mahal ha. At baka iyan din ang tawagan yun na ng lalaki mo. DJ Hugotera, kahit anong paliwanag ko sa kanya ay di niya ako pinakikinggan. Kaya umiyak na lang ako ng umiyak. Paulit-ulit akong nagpaliwanag kay Aaron. Subalit sarado ang kanyang tenga para pakinggan ako. Lumipas ang taon at ganoon pa rin ang naging sitwasyon namin. At ang ginawa ko ay lumayo ako sa biyanan ko. Pero lagi pa din akong pinupuntahan sa bahay. At dahil sa sobrang galit ko, nag-inom ako para mailabas ang sama ng loob na nararamdaman ko. Bakit ba? Ayaw niyo akong paniwalaan. Sino bang magiging lalaki ko? Siya lang naman ang mahal ko. Kahit sobra na akong pagod at pangunawa sa kanya at kahit sinasaktan niya ako kapag nalalasing, hindi ko nakuhang ipagpalit siya tapos ngayon ganito. Ano bang kasalanan ko? Bahay, palengke, bahay, palengke. Yun lang naman ang ginawa ko. Pero, bakit? Bakit di ako paniwalaan ng taong mahal ko? Ay, nakakapagod din palang magmahal. Guys, makauwi na nga lang sa bahay at matingnan ng aking mga anak. DJ Hugotera, lasing na lasing ako ng mga panahong yon. Nung pumasok ng bahay, tanggal ang pagkalasing ko nung sumilip ako sa kwarto ng mga anak ko. Ay nagdurugo ang ilong ng panganay ko at ang taas ng kanyang lagnat. Bigla akong nataranta sa aking nakita. Sa sobra kong pag-iisip kay Aaron, napabayaan ko na ang anak namin. Dali-dali ko siyang binuhat at tinawagan ang aking kapatid para madala sa paggamutan ang aking anak. Nag-alala ako at baka ang sakit ng anak ko ay dengue at di nga ako nagkamali. Iyak lang ako ng iyak. Yun lang ang nagawa ko. Mahirap makita ang anak mo na dumudugo ang ilong at mataas ang lagnat. Tapos namimilipit sa sakit ng tiyan. Hating gabi ay isinugod ko na sa ospital ang aking anak na panganay sa sobra kong pag-aalala. Teka, ba't ang tagal sagutin ni ate? Anak, saglit lang ha. Ate, sagutin mo na please. Ate. Ate, tulungan mo ako.
Ate, tulungan mo ako. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiyak? Ano bang tulong ang gusto mo? Ate, tulungan mo ako. Ang panganay ko, dali natin sa ospital. Ate, please. Ate, habilin ko muna din ang 2 kong anak sa'yo. Di ko na alam ang gagawin ko. Dugo pa rin ang dugo ang ilong ng anak ko. Sige paparehan ako. Hintayin mo lang ako ha. Kumalma ka kapatid. Ate, ikaw muna ang bahala ha. Maraming salamat sa tulong mo. Oo naman, kapatid kita. Sige. Sige, sumulong ka na. Dali mo na sa ospital ang pamangkin ko. Mag-iingat kayo ha. Tawag ka na lang pag may kailangan ka. Oo ate, salamat ulit ha. Ikaw na ang bahala sa 2 ko. Nice, tara na anak, dadalhin na kita. Lalaban lang ha, para kay mama. Brave ka anak, di ba? Brave ka. Andito na si mama. Patawad anak ha. Patawad kung madami akong pagkukulang sa inyo at nakalimutan ko na kayo. Lalaban ka anak. Opo, mama. Ma, huwag ka nang umiyak, ma. Gagaling po ako. Anak, patawadin mo si mama ha. Napapabayaan ko na kayo. Pasensya na anak ha. Mahal na mahal ka ni mama. Mahal na mahal. DJ Hugotera, gumaling din naman kagad ang aking anak na panganay. Kalalabas pa lang namin, naisipan ko nang ipa-check up na rin ang aking pangalawa. Kasi ang sintomas ng dengue ay ganun din ang nararamdaman ng anak ko. Di na natapos-tapos ang dilobyo sa buhay ko. Piling ko, pinagkakaisahan ako ng mundo. Bakit sunod-sunod ang problema ang dumadating? Sinubukan kong kontakin si Aaron, subalit out of coverage area. Dinala ko na lang sa mag-isa ang pangalawa ko sa ospital. At agad din namang naagapan. Guys, ano ba tong buhay ko? Bakit puro na lang pasakit? Hindi na natapos-tapos ang problema. Natapos na sa isa sa panganay ko, sumunod naman itong pangalawa. Tapos si Aaron, hindi ko pa makontak. Guys, kung kailan naman siya kailangan namin, saka pa siya wala. Papa God, please po, pagalingin niyo po ang aking mga anak. Huwag niyo po kami pabayaan. Iligtas niyo po kami. At sana po gumaling na po ang anak ko. Sakit-sakit na po. DJ Hugotera, umayos na din ang 2 kong anak. Lumipas ang mga araw, buwan at taon, naging okay naman kami ulit ni Aaron. Nawala na yung pagdududa sa akin. Hanggang isang araw, tumawag siya sa akin June 24, birthday ko. Ang sabi niya sa akin ay gusto niya na akong hiwalayan. Ay, teka, sino ba itong tumatawag sa akin? Nice, birthday ko ngayon. Happy birthday, self! Teka, nagre-ring yung phone ko. Masagot nga. Hello, mahal. Myra, pwede bang maghiwalay na tayo? Ha? Ano? Pwede bang
maghiwalay na tayo. Kasi ayoko nang masaktan ka. Mahirap eh. Parang hindi ko na kayang may balik yung pagmamahal sa'yo. Ha? Ano bang kasalanan ko? DJ Hugotera, yun lang ang nasabi ko. At pinagpatayan ko na siya ng tawag. Masakit, sobrang sakit. Pero di ko pinakita sa mga anak ko na nasasaktan ako. Umiyak lang ako nung umiyak that time na sinabi niya yun. Bakit niya kami iniwan? Bakit iniwan niya kami ng mga bata? Ang sakit-sakit. Saan ba ako nagkulang? Bakit ngayon pa na aking karawan? Ngayon pa siya tumahimik sa birthday ko. Ang sakit. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Anong sabi niya? Hindi niya may ibalik yung tiwala. Tiwalang, anong tiwalang nawala? Ano pa yung tiwalang nawala? Ang sakit. Hindi pa ba ako sapat? Yung mga bata, hindi man lang niya inisip. DJ Hugotera, kahit masakit, nagpakatatag ako para sa mga anak ko. Tanging pamilya ko at kaibigan ko lang ang nakakaalam sa mga pinagdadaanan ko. At sa gusto ko na maibigay ang magandang buhay sa aking mga anak, ay naisipan ko mag-abroad para makalimot sa sakit na nararamdaman ko. Hindi biro ang naging buhay ko sa abroad. Hindi kasi legal ang unang alis ko, DJ Hugotera. Andyan ang hinahabol kami ng mga pulis. Pero awa ng Diyos, nalampasan ko yun. Nakarating ako ng matiwasay at hanggang ngayon, patuloy pa din ako sa pag-abroad. Pero this time, legal naman. At kahit madami man ang aking pinagdaanan sa buhay, blessed pa din ako kasi may anak ako. Minalas man ako sa pag-ibig, swerte ko naman sa mga anak ko. At natutupad ko na ang pangarap ko. Ang panganay ko ay college. Ang pangalawa ko ay third year high school. At ang bunso ko ay first year high school. Ang hinihiling ko lang ay sana makasama ko sila, lalo na ang bunso ko. Maraming salamat po, DJ Hugotera. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwentong pag-ibig. Sa ngayon, masaya na ako kahit wala akong asawa or love life. Basta, nandyan ang mga anak ko ay ayos na ako. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Moira. Ay na Ate Moira. Para sa iyo to. Para sa iyo, gusto ko nga sabihin sa iyo na I'm proud of you. Proud ako sa kagaya mo at lahat nalampasan mo. Lahat ng mga problema na pinagdaanan mo ay naging matatag ka. Good job! Alam mo Ate Moira, siguro hindi lahat ng mga tao ay ganyan ang gagawin or ganyan, hindi ganyang katatag. Alam mo, Ate Moira, yes, mas magaling na mas unahin mo yung mga anak mo. Kasi, ang swerte mo, may anak ka na. Okay lang na yung lalaki mawala. Huwag nang hilingin natin. Kapag sabi nga, kapag tayo yung sinayang, huwag na lang natin pang hinayangan kasi tayo naman yung sinayang. So, I'm proud of you, Ate Moira. At sa lahat po ng mga single mom,
na napakinggan ang istorya dito sa Dear DJ Hugotera. Proud po ako sa inyo. Napakatatag niyo pong tao. At ganoon din po sa lahat ng mga ina. At sa mga single father. Ayan, proud po ako sa inyo at ang tatag ninyo. Dito ko na lang po tatapusin. Goodbye! Sana po patuloy pa po kayong makinig sa ating Dear DJ Hugotera. Ako po ang inyong Hugot Queen. Ako po ang inyong lingkod na pwedeng mahalin, ngunit di pwedeng angkinin. Pwedeng titigan, pero oops, di pwedeng tikman. Mwah!